Okay, sagutin natin yung lahat ng kaya kong sagutin dito tungkol sa PRC. Hello ma'am, same ba sa Authenticate at si True Copy? Medyo nalito lang po or bali isa-rox na muna siya tapos dalhin sa PRC then ipa-authenticate. Doon kasi sa Leris may nakalagay na Authenticate. Hi teachers, hi future operators, kumusta, kumusta? And yes po, parehas lang po itong authentication and True Copy po. Ibig sabihin, ipapa-xerox tapos ipapa-authenticate po. And yes po, sa Leris po yung appointment. Okay, dahil napansin ko nga yung iba pa ulit-ulit yung question, and naiintindihan naman natin yung iba hindi siguro dumadaan sa FYP nila yung mga video na sumasagot na rin sa mga tanong nila. Okay, sagutin natin yung lahat ng kaya kong sagutin dito. Tungkol sa PRC. Paalala lang po, hindi po ako nagtatrabaho sa PRC. Yung mga video na nakikita ninyo ay based on my experience at yung alam ko lang po. Pero hindi na nag-e-extend kung ano pa. Hindi ko na po alam yung iba. Nahiya akong mag-reply na sasabihin ko, pasensya na po, hindi po ako sure, hindi ko po alam. Gusto ko man sagutin yung lahat ng tanong ninyo, pero pasensya na, hindi ko talaga alam lahat. At yung sinishare ko lang talaga dito yung mga na-experience ko po. Pero mas maganda na mag-download po kayo neto. Etong PRC mobile application. Yung mga tanong nyo po dyan, yung iba masasagot po. And eto nga po, isi-share ko rin po ito sa inyo. Okay, so alamin na muna natin para sa mga nagtatanong para sa licensure examination. Napansin ko na laging natatanong, ano po ba yung requirement? Paano po yung procedure at magkano po? Again po, para sa mga professional teachers po ito. Okay, ang requirements po is NSO or PSA, pero mas ano po ang PSA na po ngayon. At kapag ang applicant naman ay kasal po, kailangan din po ng PSA marriage contract. Next po, kailangan ng TOR, which is galing po yan sa school ninyo kung saan kayo graduate at nakalagay po dun sa remarks nila is for board exam. At kailangan din nga po netong CAV for those school without SO number or valid NBI clearance. Tapos, kailangan ng 3 good moral character certificate from any of the following kung barangay, church, school, or employer para sa mga teachers in elementary grade. Next, ano nga ba yung procedure after nating nalaman yung requirements? So, i-visit nyo po sa online yung prc.gov.ph, ayan na yung salaries ninyo. Punta kayo sa transaction and mag-schedule na po kayo kung kailan kayo pupunta sa PRC. Then, i-print nyo po yung application form. Saan nyo makikita yung application form? Dun sa transaction. And then, pay your transaction fee. Katas nyo nga pong na-print, isasubmit nyo po yung form dun sa appointed date and place po. Saan po ba kayo magbabayad? Pwede pong sa PRC cashier, pero alam ko more on online na rin ang pagbayad. Pwedeng Land Bank online, UCPB over the encounter or kaya Paymaya or kaya GCash sa pagkakalam ko. So magkano po ba ang bayad? 900 pesos. Complete na po. Okay, para naman sa mga magre-retake, mga nagtatanong din, kailangan mag-apply daw po ulit through online application. Pagkatapos ng secure nyo na yung appointment, meron na kayong appointment, isasubmit nyo daw yung printed application form ninyo kasama yung proof nung yung dati nyong exam, which is the NOA. Kaya napakahalaga talaga nitong NOA. And yan po yung sinasabi para sa mga repeaters. Okay, after you pass the board exam naman tayo. After you pass the board exam, kailangan mag-attempt kayo ng oath-taking po para makapag-initial registration kayo. Tandaan, hindi ka makakakuha ng ID or hindi ka makakapag-initial registration kung hindi ka nag-attend ng oath-taking. Kung nagtatanong ka, paano din mag-register sa oath-taking, ilalagay ko na lang dito yung video na ginawa ko po. Hi ma'am, tanong ko lang po ano po next na gagawin after makapasa ng LET. Thank you po from Ma'am Dorado. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? And finally, may time na ako para makasagot ng mga tanong nyo. And ano na ba ang susunod na dapat nyong gawin after you pass the board exam? Of course, kaya tayo nag-board exam para makakuha ng lisensya. Pero bago tayo makakuha ng PRC, license, ID, kailangan muna natin mag-attend ng oath-taking. Yes po, oath-taking po. So yung oath-taking maaaring online or face-to-face. At sa mga hindi pa alam kung paano mag-register sa oath-taking, itong video na ito ay para sa inyo. Ang first step po ay punta po kayo sa online.prc.gov.ph or kaya i-search nyo na lang po yung LERIS. Ayan, kung saan kayo nag-register for examination. At yan yung makikita ninyo. And after nyan, punta po kayo dito sa may register and sign in.
Siyempre, bago kayo maka-take ng board exam, tama po ba, ay meron na kayo niyan. So, punta na lang kayo sa sign in at mag-sign in po kayo. So, wag talagang kakalimutan yung email address and password ninyo, tapos pindutin lang yung I am not a robot and then sign in. Kapag nakapag-sign in na kayo, ayan po yung makikita ninyo. Okay, sa mga nagtatanong kung pwede po bang palitan pa yung picture, yes po, pwede pa po hanggat hindi pa po napiprint, nabibigay ang ID ninyo. So, huwag nyo na po akong tatanungin kung pwede bang kita ang tenga, ang ngipin, basta ibigay na lang po natin yung formal. So, yan. Pag nakita nyo po yan, pindutin nyo itong Select Transaction. At may makikita kayong mga pagpipilian dyan. At dito nga sa taas, makikita nyo yung mga pwedeng pagpilian, examination, renewal, duplicate, chena, ganyan. At syempre, dahil nga oath taking ang pinag-usapan natin, napipindutin nyo po itong oath. Pagkapindot nyo po dito sa may oath, ito yung lalabas. So, una, pipili ka kung anong klaseng oath po. Ayan, may pagpipilian ka. Kung gusto mo ba ng online, ng face-to-face or special. Yung online, sa online lang, of course, yung face-to-face naman, may venue kayong pupuntahan dyan, may bibilihan kayong ticket. Pero pagdating sa special, hindi ko alam ano yung pinagkaiba nila. Siguro gagawa ka nun or ano yung available time na gusto mo or available date. Siguro ganun yung special. Pagkatapos naman, pipili ka naman kung ano ang profession mo. Of course, ang pipiliin natin is professional teachers. Kaya sabi ko sa inyo, napakalaga ng NOA ninyo, ilalagay nyo dyan yung number ng NOA po ninyo or NOA. Then, proceed. After this one, magsisecure na po kayo ng appointment schedule ninyo. Hindi ko na kasi ito mapipindot dahil nag-oath taking na po ako. Okay, tandaan. Halimbawa, kung dito ka sa Pampanga nag-exam, pwede ka pong mag-exam sa ibang lugar, sa ibang region. Kung saan nyo po gustong mag-oath po. And after nyo po makapagbigay po ng schedule, makapili, submit application lang po. Tapos, hintayin nyo lang po, may lalabas na reference number po doon. I-screenshot nyo po yon. And after nun, pupunta na po tayo sa existing transaction. So, babalik lang po kayo, makikita nyo dito naman sa side na ito, makikita nyo yung mga existing transaction po. After nun, may makikita po kayong ganyan, kung ano yung mga gagawin, kung ipiprint, ano yung details, like that. So, yan po, kailangan nyo pong iprint yan dahil dadalhin nyo po sa PRC. So, ipiprint nyo din po yung oath form po ninyo. At yun lamang po. Thank you po! At ngayon, punta na tayo dun sa initial registration. Kailangan i-download mo yon, i-print mo yung oath form mo or yung panunumpa ng professional. And kailangan din ng NOA. Kailangan mo ng 2 pieces, passport size pictures. Yung color is white background and complete name tag. Okay, wag nyo na po akong tatanungin dito kung pwede pong kita yung ngipin, pwede kita yung tenga. Mas okay na i-follow natin kung ano din yung mga picture dun sa passport. Maging formal na lang po. Mas maganda po yun. Then, kailangan ng 2 documentary stamp, 1 piece short brown envelope. At yun nga, ano ba yung procedure? So, after mo mag-attend ng oath taking, makikita mo doon sa LERIS mo na attended na. And after mo nga mag-oath taking, pag-attended na, pwede ka na mag-initial registration. And magkano ba ang bayad para sa initial registration? Okay, again, pwede yung PRC, Cashier, Land Bank, QCPB, PMaya, GCash. Okay, para sa ating mga teacher, dito tayo, yung initial registration fee is 600 pesos. Then yung annual renewal fee is 450. Kaya ang babayaran po talaga natin is 1,050. Yan yung babayaran natin for initial registration po. Okay, may mga nagtatanong din paano naman yung sa renewal. So, kailangan downloaded din yung application form. Nakaprint. Kailangan din ng 1 passport size picture. Then, yung CPD units earn natin. And may special power of attorney and valid ID tayo if filed through an authorized representative. So, yung procedure niyan is, again, pupunta tayo lagi sa LERIS sa prc.gov.ph. So, may ipiprint again na application form doon. Then, pupunta tayo doon sa appointed date or yung schedule natin sa PRC. And magkano na naman yung bayad? So, para sa ating mga teachers, 150 pesos per year, kaya ang babayaran natin is 450 pesos. Okay, now, pag-usapan naman natin itong certificate of rating, passing, PRC ID, yung certificate and authentication. So, lagi tayong pumupunta lagi talaga sa LERIS. Bawat may appointment sa PRC, lagi tayong may kailangan, LERIS po talaga. And tandaan yung bawat certificate doon, pa-authenticate, 75 pesos each po. And then, lagi po kayong may ilalagay na doc stamp din po doon. Here, kindly read na lang po. Ma'am, ilang copy po yung ni-request ninyo bawat certificate, then yung ipina-authenticate nyo din po.
Hi teachers! Ako po ang ni-request ko na certificate is isa lang po. Isang certificate of passing tsaka isang certificate of rating. And then, dalawang copy po nun, pina-certified true copy ko po. Pina-authenticate ko po, dalawa. Ibig sabihin, isang original, which is the certificate, tapos pina-certified true copy ko, dalawang copy po. Even my PRC ID, dalawang copy ang pina-certified true copy ko. So teachers, ganito yan. May nagtatanong kasi, ma'am, ilan po ba dapat? Ilan talaga? Teachers, depende po yan kung saan po kayo mag-a-apply. Baka gusto nyo marami kayong applyan or kung sa ranking naman ang pinag-uusapan, isang school lang po kasi ang pwede nyong pasahan. Kaya ibig sabihin po nun, it's okay na isang photocopy lang po ang ire-ready nyo po. Sa pagpasa po kasi ng pertinent papers or ng mga documents, isang original tsaka isang photocopy. And may nagtatanong po, ma'am, pwede po kayang mag-request sa susunod. Mag-request ulit. Yes po, pwede po kayong mag-request ulit ng mga certificate of rating ninyo and certificate of passing ninyo. At yun lamang po. Ingat! Hi teachers, kung mapapansin ninyo, yung mga ibang tanong ninyo, sinisingit ko na rin. I mean, ini-insert ko na din sa mga ibang tanong para isahan na lang. Nood-nood din kayo pag may time. Char! At yun lamang po. Ingat! Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung replacement of lost professional ID. Yan, kapag nawawala, hindi na makita. Nawawala na nga di ba? Leris po ulit yan. And pagdating sa change of status, due to marriage, correction of entries and data, or anything pa na tinatanong nyo, yan, i-search nyo po sa Google or kaya i-download nyo po yung PRC mobile application. Ano pa ba yung mga tanong lagi dito? Kasi yung iba talaga hindi ko na sila masagot. I mean, yung iba pa ulit-ulit na lang sila. Which is, meron na tayong video doon. Yung iba talaga, hindi rin ako sure. Mahirap mag-share ng information na mali, na hindi tayo sigurado. Basta ito masasabi ko po, gusto ko po mag-reply sa mga bagay na alam ko. Sa mga bagay na sigurado ako. And hindi ko talaga alam lahat dating sa PRC. Nuko, kung binibigyan lang ako ng extra ni PRC, bakit hindi ko pag-aaralan yan? Char! Intindihin nyo din po ako kasi hindi po talaga ako 24/7 na makakasagot dito sa TikTok. And yung iba pa ulit-ulit na lang sasabihin ng iba, ay nasabi na niya yun, di ba? Ba't ginagawa niya pa ng content? Dun kayo sa YouTube manood. Charis. Hindi, love lang tayo. Maraming salamat po kasi nagtatanong kayo sa akin, di ba? May kausap ako. So, last video ko na yata to pagdating sa PRC. Kahit yung oath-taking, mga requirements, meron po tayo niyan sa YouTube. Meron din po tayo dito sa TikTok. Meron din tayo sa FB. Yan, para hindi na tayo ulit-ulit. Ulit-ulit? Char! Ayan, medyo inaantok na ako kasi alam nyo ba, anong oras ko na ginagawa ito? It's already 12:35 midnight. Patulog na ako. Pero, kayo yung motivation ko. Kapag may gusto kayong alamin, ganyan, oy, i-search mo si Cruzita. Pero pasensya na talaga, hindi ko talaga alam lahat. Share ko lang po talaga kung ano yung alam ko. Minsan gusto ko na nga mag-live 'di ba? Kahit sa live, paulit-ulit tayo sumasagot. Char! O siya, babay na. Kanzamida. Thank you po.